Magandang buhay sa lahat at welcome na welcome po kayo dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo about linear equation on how to transform y is equal to mx plus b o yan yung tinatawag nilang slope-intercept form into ax plus by is equal to c o yan yung tinatawag nilang standard form and vice versa from standard form to slope-intercept form. So, paano nga po ba i-transform? Yan po yung aking papaliwanag sa inyo step by step. For part A, transform the following standard form into slope-intercept form. So magpipresent po ako ng different examples upang mas lalo po ninyong maunawaan yung lesson. At for part B naman po, transform the following slope-intercept form into standard form. So magpipresent din po ako ng different examples. Okay, so let's start. For part A, we are going to transform standard form into slope-intercept form. So ito po ang number 1 example natin, 12x plus 3y is equal to 6. So ito po ay standard form. Ilalagay po natin into slope-intercept form. Sa slope-intercept form, ang nasa left ng equal sign ay y. Ano po? So ibig sabihin, dito po sa 12x plus 3y is equal to 6, ang maiwan po sa left ng equal sign ay ito pong 3y. Ito pong 12x ay itatranspose po natin sa other side or sa right side ng equal sign. Okay, so pag tinranspose natin yan, ang maiwan sa left ng equal sign ay itong 3y. So, plus 3y kaya positive 3y. At ito pong 12x, pag nilipat natin sa kabila ng equal sign, change sa sign, positive magiging negative. Kaya yan po ay magiging negative 12x. And then, ito pong positive 6, since andito na po siya sa right ng equal sign, idudugsong lang po natin dito, positive siya kaya magiging plus 6. Okay, so 3y is equal to negative 12x plus 6. Since ang nakalagay po dito ay y is equal to mx plus b, so ang numerical coefficient po ng y dito ay 1. So ibig sabihin, tatanggalin po natin itong 3 na numerical coefficient ng y dito. So how to remove 3 here? So to remove, then we are going to divide by 3. Since nag-divide po tayo ng 3 sa may y, to remove the 3 sa nakasama ng y, lahat din po ng terms sa ating equation, dapat mag-divide po tayo ng 3. Ano po? So we can cancel 3. So ang matitira po dyan sa left ng equal sign ay y na. So ito po, y. Okay, and then divide here. Negative 12 divided by 3 is negative 4. And then yung x, so negative 4x. And then plus, ito pong 6 divided by 3 is equal to 2. Okay, so yan na po yung ating slope-intercept form. So itabi po natin dito sa ating slope-intercept form. So ito po ay y is equal to mx, ito pong negative 4x plus ito pong b is 2. Okay, so ito pwede na pong kunin yung kanyang slope diyan. Ang slope niya ay negative 4 at ang b or y-intercept is equal to 2. So negative 4, ito lang po yung kukunin natin na slope m. At ito pong ating b, positive 2. Ito po yung y-intercept. Ang m po ay slope. Okay, so about this number 2 example, 6x minus 2y is equal to 14. Again, ito po ay standard form. Gawin po nating slope-intercept form. Okay, so maiwan po dito sa left ng equal sign ay itong minus 2y. So, yung 6x po ay dadala natin sa right ng equal sign. So, yan po ay minus 2y, kaya yan po ay magiging negative 2y. Okay, at ito pong 6x, positive siya. Pag nilipat, magiging negative 6x. At ito pong positive 14, pag nagdag natin dito, magiging plus 14. Again, may kasamang negative 2 yung y. Gawin po natin yan na 1 o tanggalin po natin yung negative 2 by dividing negative 2. Siyempre, nag-divide po tayo ng negative 2 dyan. So, lahat po ng terms, di-divide po natin ng negative 2 lahat. Okay, so we can cancel negative 2. Then, ang matitira doon ay yung y. Then, divide. Negative 6 divided by negative 2. So, negative divided by negative is positive and 6 divided by 2 is 3. And then yung x, so magiging 3x. And then, dito naman po, 14 divided by negative 2. So, positive divided by negative is negative. So, yan po ay negative 7 because 14 divided by 2 is 7. So, that is minus 7. Okay. So, kung ano po yung result ng sign, pag nag-divide tayo, yun po yung magiging operation. So, yan po ay y is equal to 3x minus 7. So, itaas po natin dito. So, dito po makukuha natin yung kanyang slope at y-intercept. So, ang slope dyan, kasama ng x ay 3. At yung ating y-intercept dyan na b, since minus 7, that is negative 7.
Okay, so about this number 3 example, x plus 5y is equal to negative 20. So again, ito po ay standard form. Gawin po nating slope-intercept form. So ito po yung ating 5y. Yan po yung may iwan dito sa left ng equal sign at ito pong x na yan ang ililipat natin sa right side. So positive 5y kaya 5y na lang or plus 5y kaya 5y na lang. Then yung positive x magiging negative x at ito pong negative 20 pag dinugsong natin dito sa may negative x magiging minus 20. So again, kung ano yung sign nila, yun yung kanilang operation. Okay, so may kasamang 5 yung y. To remove, divide by 5. Siyempre, lahat po ng terms, i-divide po natin ng 5. Then, cancel natin yung 5. Ang maiwan dun ay y. Okay, so in this case, we cannot divide negative 1 by 5. So, yan na lang po. Negative 1x over 5 or negative x over 5. Okay, and then, ito po ay minus. So, 20 divided by 5 is 4. Kaya yan po ay magiging minus 4. Okay, so yan na po yung kanyang slope-intercept form. So, itaas po natin. So, pag ganito, paano po ba kunin yung kanyang m or slope? So, ito po ay negative 1 kasama ng x at ang denominator ay 5, kaya yan po ay ang slope niya ay negative 1 over 5. At ang kanyang y-intercept naman, since minus 4, then negative 4 ang kanyang b or y-intercept. Okay, so for part B, we are going to transform slope-intercept form into standard form. So ito naman po ay slope-intercept form. Gawin po nating standard form. So let's have this number 1 example. Y is equal to 6x plus 7. So ito po ay slope-intercept form. Gawin po nating standard form. So paano po? Since sa standard form, ax plus by. So yung x at y nasa left ng equal sign. At yung constant natin na c, yun po yung may iwan sa right side. So in this case, y is equal to 6x plus 7. Ito na po yung c natin 7. So yan na po, okay na siya sa right ng equal sign. Pero itong 6x, dadala natin sa left ng equal sign. So unahin po natin yung 6x kasi sa standard form, x po ang nauna. So ito po ay positive 6x. Pag nilipat mo sa kabila ng equal sign, ma-change sa sign, magiging negative 6x. And then, ito po ay positive y. Pag dinagdag natin dito, magiging plus y is equal to, ang maiwan na lang sa right side ng equal sign ay yung 7. Okay, so ito po ay standard form na. But notice, yung ating pong x or yung 6x ay mayroong negative o yung first term natin ay may negative. So pag minsan, kapag ganyan po na may negative yung first term natin, ginagawang positive. So paano po gawing positive yan? So we are going to change all the signs of the terms or the operations of the terms. So ito po ay negative 6x magiging positive 6x. At ito naman pong plus y magiging minus y. Change lang po natin is equal to yung positive 7 magiging negative 7. So 6x minus y is equal to negative 7. So yan na po yung ating standard form. Okay, so about this number 2 example, y is equal to x minus 11. So again, gawin po natin standard form, ax plus by. Ito po yung y, nasa left na ng equal sign. Pero itong x po, idala natin sa right side. So, positive x siya, pag nilipat, magiging negative x. And then, ito pong positive y, pag nagdag ulit dito, magiging plus y. Is equal to negative 11. Bakit po negative 11? Kasi po, pag kinuha natin yung x, maiwan yung minus 11. Kasi x minus 11. So, yun po yung kanyang sign yung operation. Ano po? So, negative 11. Again, yung ating first term ay negative, negative x. Gawin po nating positive. So, this become or from negative x to positive x at itong plus y magiging minus y is equal to yung negative 11 magiging 11. Okay, so x minus y is equal to 11. Yan na po yung ating standard form. Okay, so about this number 3 example, y is equal to 2x over 3 plus 6. So ito po ay slope-intercept form. Gawin po nating standard form. So again, yung y, okay na siya sa left ng equal sign. At yung c na constant, ito pong 6, okay na siya sa right ng equal sign. So itong 2x over 3 na lang po ang ililipat natin sa left side. Pero bago po natin yan ilipat, ganito lang po yung gagawin. Tatanggalin po natin itong kanyang denominator na 3. So paano po tanggalin? Ganito lang po yun. So y is equal to 2x plus 6. So natanggal na siya. Pero saan po natin dadala yung 3? Since ito pong 2x ay galing, ito pong 3 na ito ay galing sa 2x dito. Ngayon,
para balance po yung pagtanggal natin ng 3, bibigyan po natin ng 3 yung y at yung 6. So, paano po bibigyan? Magmu-multiply po tayo ng 3 sa y at mag-multiply tayo ng 3 dito sa 6. Okay. Pero sa 2x, wag na po tayo magmu-multiply kasi doon po galing. Okay, denominator po ng 2x yan. Okay? So, if you multiply 3 times y, yan po ay 3y, then is equal to 2x, then plus, what is 6 times 3? 18. So, that is plus 18. Okay. So, ito na po siya. Wala na po yung kanyang fraction na x. Ano po? So, 3y is equal to 2x plus 18. Okay, ngayon, transpose na natin yung 2x para gawin po nating standard form. So, ito po yung 2x. Lipat po natin sa left ng equal sign. Passive siya, kaya magiging negative 2x. And then, ito pong positive 3y magiging plus 3y is equal to 18. Again, yun pong ating first term ay negative 2. So, negative 2x, gawin po nating positive yan. So, magiging negative 2x, magiging positive 2x, at itong plus 3y, magiging minus 3y is equal to itong 18, magiging negative 18. So, yan na po yung ating standard form. Salamat sa panood kaibigan. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel. At kung may katanungan ka sa video na ito o sa lesson na ito, ay comment mo lang sa comment box at hintayin mo yung aking reply.